Naghain ng supplemental affidavit ang beauty queen at aktres na si Michelle D. laban sa social media personality na si Christian Cian Gaza sa NBI Cybercrime Division nitong Huwebes ika-26 ng Pebrero. Ito ay kasunod ng umano'y muling pagpapakalat ni Gaza ng fake news sa social media na itinuturing ng kampo ni D bilang defamatory at malicious posts. Ayon sa legal team ni Michelle, isa sa mga posibleng hakbang na kanilang isasaalang-alang ay ang paghingi ng International Criminal Police Organization, Interpol, red notice sakaling maglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Gaza. Ang Interpol Red Notice ay isang kahilingan sa law enforcement agencies sa buong mundo upang matukoy at pansamantalang arestuhin ang isang individual habang hinihintay ang extradition o kaukulang legal na proseso. Gayunpaman, nilinaw na ang Red Notice ay hindi isang international warrant of arrest. Sa isang ambush interview, sinabi ni Garduque na kung nasa ibang bansa si Gaza ay pwede itong maaresto kung may warrant of arrest gamit ang Interpol Red Notice. Kung sakaling bumalik si Gaza sa Pilipinas, maaaring maalerto ang Bureau of Immigration at may segowa ang pag-aresto kung may umiiral ng warrant laban sa kanya. Ipinaliwanag din niya na ang aplikasyon para sa Red Notice ay maaaring gawin sa pamamagitan ng law enforcement agencies sa Pilipinas sakaling umabot sa korte ang kaso at maglabas ng warrant of arrest. Ayon sa ulat, kasalukuyang nasa Thailand ang social media personality dahil sa kanyang negosyo. Mayroon din umanong alias warrant si Cian para sa syndicated estafa. Matatandaang noong 2018, napatunayang guilty sa estafa si Gaza ng Malabon Regional Trial Court at nakasuhan ng 5 taon at 6 na buwan sa kulungan matapos mag-issue ng bouncing checks na nagkakahalaga ng 2 milyon. Noong February 16, nagpunta si Michelle sa NBI para magsampa ng cyber libel complaint laban kay Cian at sa iba pang individual sa Facebook, na di umano'y nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Samantala, naglabas na ng subpoena ang NBI kay Michelle kaugnay ng physical injuries at illegal detention allegations laban sa kanya, kasama sina Rian Ramos at Samantha Panlilio. Ayon kay Garduque, haharap siya sa NBI ngayong Biyernes ika-26 ng Pebrero, para kumatawan kay D at sumunod sa subpoena. Sa ngayon, nananatiling nasa legal na proseso ang kaso habang hinihintay ang mga susunod na hakbang mula sa korte at sa mga kinauukulang ahensya.